si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 2025 BSKE posibleng ipagpaliban muna. DTI patuloy na kinukumpiska ang mga illegal na vape sa bansa. DOT inahayag ang pagsasara ng Sofitel bilang malaking kawalan sa sektor ng turismo sa bansa. PBBM negatibo sa cocaine test matapos isiwalat ng isang ospital sa pandinig sa Senado. Ilang scientists balak imbestigahan at pag-aralan ang di umano'y pagtatapo ng China ng crushed coral sa Escoda Shoal. Kauna-unahang professional pool league sa Pilipinas target ilunsad sa buwan ng Agosto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, posibleng maipagpaliban muna ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa susunod na taon. Ito ay upang bigyang puwang ng Commission on Elections o COMELEC ang paghahanda para sa midterm elections sa Mayo. Tinitignan rin ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na pagkakataon rin ito upang makapagbigay ng mas maraming oras na makapagparehistro ang mga botante. Patuloy na sinusolusyonan ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga iligal na vape sa bansa sa pamamagitan ng pagkukumpiska at pagpapaigting ng kampanya nito. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa kampanya ng Department of Trade and Industry o DTI laban sa mga ipinagbabawal na vape sa bansa ay patuloy itong nakikipag-ugnayan sa Philippine National Police o PNP upang mahuli at makumpiska ang mga ito. Pagbabahagi ni DTI Secretary Alfredo Pascual sa pagpasok ng mga hindi rehistradong vape products sa bansa ay patuloy ang operasyon ng PNP na matukoy ang mga ito at hindi na makabenta pa sa merkado. Kung kaya't paliwanag ni Pascual, ito ang dahilan kung bakit nais ito magkaroon ng kakayahan ang kagawaran sa mga pumapasok na kontrabando. Itatalaga naman ang sertipikasyon mula sa Philippine National Standards para sa mga produktong vape na magkakaroon ng pahintulot na magbenta sa merkado, kung saan inaasahan ito na maipatupad sa susunod na buwan. Dagdag pa ng DTI sa sertipikasyon na ito ay matutukoy ang mga hindi rehistrado kung saan agad namang kukumpiskahin ang mga produktong walang permit. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. May national ID ka na ba? Para sa mga may national ID na, inihayag ng Philippine Statistics Authority o PSA na hindi pa posibleng maitama ang mga may maling impormasyon sa kanilang national ID sa kasalukuyan. Isang dahilan rito ang mahabang oras ng paghahatid ng mga national ID na lumalampas sa isang taon, kung saan sa panahong ito ay nagkakaroon ng pagbabago sa marital status o address sa mga nagpaparehistro. Kaugnay nito, pinapayuhan naman ng PSA ang publiko na manatiling nakatutok sa kanilang mga anunsyo kung kailan posibleng maitama ang kanilang demograpikong impormasyon sa national ID. Samantala, inihayag ng Office for Transportation o OTS ang mahigpit na pagbabawal sa mga toy guns o replika ng mga baril sa lahat ng paliparan sa bansa. Ito'y matapos masamsam ang isang cap pistol sa Clark International Airport kung saan ayon kay OTS spokesperson Kim Marquez ay mayroong kakayahan na gumawa ng gunshot o usok. Paliwanag pa niya ang mga ganitong uri ng replika o laruan ay maaaring magdulot ng panganib sa mga pasahero at sa sinasakyang eroplano.
Target ng pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX na tanggalin na ang mga toll barrier upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Nobyembre. Ito ay ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kung saan plano ring ipatupad ang Mandatory Radio Frequency Identification o RFID stickers sa mga sasakyan para sa electronic sa mga tollway. Ang mga planong ito ay bahagi ng layunin ng NLEX na gawing digital na ang mga operasyon ng toll para sa mas mabilis na transaksyon. Isa pa sa maugong na balita, matapos ideklara ng 48-year-old 5-star hotel na Sofitel Philippine Plaza ang pagtigil ng operasyon nito sa darating na ikaunang araw ng Hulyo dahil sa umunoy safety reasons, ay inihayag ng Department of Tourism o DOT na ang pagsasara nito ay magiging isang malaking kawalan sa sektor ng turismo ng bansa. Sinabi ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco sa ginanap na pagpupulong kasama ng mga opisyal ng hospital na nadismaya ang kagawaran ng una nitong marinig ang anunsyo, ngunit nagpaabot pa rin ito ng suporta sa likod ng desisyon na unahin ang kaligtasan ng mga empleyado at bisita ng nasabing hotel. Dagdag pa niya, nakikita ng DOT ang pagsasara bilang isang malaking kawalan hindi lang sa industriya ng turismo kundi pati na rin sa mga empleyado at stakeholder nito. Samantala ay nakahanda aniya ang ahensya na magbigay ng tulong sa pamamagitan ng job fairs na gaganapin para sa mga apektadong empleyado. May kabuuang 4,239,483 na botante ang tatanggalin na sa opisyal na listahan ng mga botante. Batay sa Commission on Elections o COMELEC, ito ay dahil sa hindi pagboto sa dalawang magkasunod na ginanap na halalan. Magiging kabawasan naman ang bilang na ito sa kasalukuyang 68 milyong kabuuang bilang ng mga botante. Susunod sa News Force. PCG binabantayan ng posibleng pagtatayo ng China ng isla sa Sabina Shoal sa Palawan. PBBM dismayado na hindi napabilang ang Pilipinas sa 2024 Asia University Rankings. Diskwento sa Kalesa Rides aarangkada bilang suporta na iboto ang Intramuros sa WTA 2024. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isiniwalat ng isang drug examiner ng St. Luke's Medical Center Global City na nagnegatibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa cocaine test noong November 2021. Ito ang binunyag sa isang pandinig sa Senado ni drug analyst na si Genereza Reyes na lumagda sa drug report ni Pangulong Marcos. Ayon naman kay Dr. Cecilia Lim na signatory ng nasabing test, ay cocaine test lamang ang hiniling ng Pangulo at hindi ang ibang uri ng pinagbabawal na gamot. Sa ibang balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madaliin ang pagtugon sa backlogs ng mga driver's license at plaka. Pagtitiyak naman ng LTO, sapat ang supply ng driver's license card para sa demand hanggang sa pagtatapos ng taon. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Zero backlog sa driver's license at plaka sa Hulyo sa susunod na taon. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang target ng pamahalaan ukol sa mga nakabinbing mga lisensya at plaka. Sinabi niya ito sa isang press briefing sa Malacanang kahapon, 14 ng Mayo.
Kaya naman ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging strikto ang Land Transportation Office o LTO sa pagsubaybay sa pagtapos ng mga nasabing backlogs. Binanggit ng Pangulo na nananatili pa rin ang backlog sa plaka ng motorsiklo mula sa nakaraang administrasyon sa 11.4 million. Ayon naman kay Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, 1 milyon na ang nagawa ng ahensya kaugnay ng binanggit ng Pangulo. Dagdag pa ni Mendoza, mas pinalakas ng ahensya ang kapasidad ng kanilang makinarya para dito. Kaya umanong makagawa ng 48,000 plates kada araw ang kanilang 8 manual machine at 2 robotic machine. Pagtitiyak pa ng LTO, kumpiyansa itong maisakatuparan ang zero backlog sa Hulyo sa susunod na taon sa pamamagitan ng paghigpit sa mga dealers ng sasakyan na sumunod sa 11-day release period ng mga plaka. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Binabantayan ng Philippine Coast Guard ang posibleng pagtatayo ng China ng isla sa Sabina Shoal sa Palawan. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ito ay dahil sa pagtambak ng mga durog na corals at matapos mamataan ng mga militia, research at navy vessels ng China. Dagdag pa niya na obserbahan na ang low tide elevation sa palibot ng Sabina Shoal. Kaya pagtitiyak ng PCG, patuloy na imomonitor ito ng ahensya. Samantala, nadismaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos hindi mapabilang ang Pilipinas sa top 100 sa listahan ng 2024 Asia University Rankings. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya dahil hindi kasama ang Pilipinas sa top 100 ng Asia University Rankings 2024. Sinabi niya ito sa isang summit sa PICC sa Pasay kahapon. Kaya naman direktiba ni Marcos, kailangan umanong magdoble kayod ang pamahalaan sa pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Aniya, kailangan ang komprehensibong pagtukoy ng mga estratehiya upang maitaas ang antas ng Pilipinas sa nasabing ranking. Sa naturang datos ng Times Higher Education, nakapasok naman dito ang Ateneo de Manila University, ngunit sa 401st hanggang 500 ranking lamang. Samantalang parehong napabilang ang De La Salle University at University of the Philippines sa 501st hanggang 600 ranking. Samantala, tiniyak naman ng Administrasyong Marcos na patuloy nitong susuportahan ang libreng tertiary education sa mga pampublikong universidad at kolehiyo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong Huwebes, ika-16 ng Mayo, bumisita ang ilang opisyal ng gobyerno sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ito ay upang magsagawa ng inspeksyon sa mga infrastruktura sa isla upang masiguro at mamonitor ang safety measures ng mga itinayong gusali sa lugar. Dumalo sa naturang kaganapan sina National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator J.V. Ejercito at Senator Joel Villanueva. Kasama rin nila sa naging inspeksyon ang mga senior officials ng Armed Forces of the Philippines. Bunsod ng kamakailang insidente sa mga naobserbahang dump-crushed coral sa Escoda Shoal, balak mag-deploy ng Philippine Coast Guard ng mga scientists sa naturang dagat upang imbestigahan at pag-aralan ang sitwasyon dito. May ulat si Princess Castro. Pinapalaki lang nila yung isang issue to cover up their own illegal activities that is really damaging the marine environment. Ito ang naging pahayag ni National Task Force on West Philippine Sea o WPS spokesperson Commodore J. Tariela sa naganap na talakayan nitong Miyerkules sa Quezon City tungkol sa inilabas na video ng China na nagtatapon ng basura ang ilang mangingisda sa WPS. Paliwanag niya, ang mga aksyon ng China ang lubos na nakakasira sa marine environment.
we have all the reasons to believe na itong mga ipinakita natin ay hindi lamang chismis, hindi lamang gawa-gawa. Palibhasa sila, sanay silang magsalita ng mga chismis at mga gawa-gawa. Pero our transparency strategy has always been founded on the truth. No? Lahat ng sinasabi natin, lahat ng inire-release natin sa publiko, lagi tayong may resibo. It's not enough that we just say things. No? It's always supported by videos and images. Ayon pa sa kanya, ang Escoda Shoal ay may mahalagang gampanin sa mga mangingisda ng bansa sapagkat ito ay isa sa mga tradisyonal na fishing site at malaki ang kawalan nito nang masira ang coral at seabed dahil sa mga aksyon ng China. Kaya't ayon kay Tariela, ang mga hakbang ng China gaya ng mga maling impormasyon at kasinungalingang ipinupukol nito sa bansa ay isang magandang sinyales dahil ibig sabihin lamang nito ay tagumpay ang Pilipinas sa patuloy na laban nito sa pinag-aagawang teritoryo. Kaya naman dahil dito, nakipagtulungan ang Philippine Coast Guard sa Philippine Information Agency upang ipalaganap ang impormasyon sa mga mamamayan tungkol sa WPS. Hindi lamang yung mga ordinaryong mamamayan sa mga probinsya at komunidad, kundi lahat tayo ay maintindihan kung ano yung mga issues na ito. Tulad na lang halimbawa, yung warmongering na mga issues na hindi naiintindihan sa ordinaryong mamamayan. Yung mga tanong po, tulad ng kung magkagera ba, paano tayo lumaban? Hindi naman po tayo pupunta sa gera. Tulad na lang din po halimbawa sa mga usapin na wala naman kaming pakialam kasi nandito naman kami sa bundok. Ang layo-layo naman ng West Philippine Sea sa Mindanao halimbawa, kung anong lugar man doon sa tuktok ng bundok. So marami na walang concern tungkol sa usapin na ito. Ayon pa kay PIA Director General Jose Torres Jr., ang usapin sa WPS ay may kaugnayan sa lahat ng mga ginagawa natin sa ating buhay, kaya't marapat anya na lahat ng Pilipino ay magkaroon ng pakialam sa usaping ito ng bansa. Sa kabilang banda, nang maitanong naman kung nakahanda ba ang Pilipinas sa China sakaling magkaroon ng gera, sagot ni Tariela ay hindi anya ito mangyayari at hindi intensyon ng bansa na maghimok ng kinetic conflict sa alinman sa mga bansa. Giit niya, hindi rin umano papayag ang China na magpasiklab ng gera dahil makakasira ito sa global trade ng mga bansa. Samantala, isinasaayos pa ang schedule kung kailan ide-deploy ang mga scientists mula sa UP Marine Science Institute na tutungo sa Escoda Shoal para magsagawa ng marine scientific research. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa magandang balita na hatid natin ngayon ay usapang samahan ng mga kutsero sa Intramuros kung saan magkakaroon ng diskwento sa Kalesa Rides ang bawat sasakay. Ito'y bilang selebrasyon sa Intramuros Administration 45th Anniversary kung saan kasabay din dito ang pagsuporta na iboto ang Intramuros bilang Asia's leading tourist attraction sa World Travel Awards 2024. Ang diskwento ay mag-uumpisa sa ika-20 hanggang ika-26 ng Mayo kung saan nasa 20% discount ang alok sa mga regular na pasahero at 30% naman para sa mga senior, may kapansanan at estudyante. Sa larong pampalakasan, alinsunod sa layuning maiangat ang billiards sa Pilipinas, magsasagawa ng professional pool league sa bansa sa darating na buwan ng Agosto. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Sa larong pampalakasan sa darating na buwan ng Agosto, balak ilunsad ng Philippine Billiards ang kauna-unahang professional pool league sa Pilipinas. Ang anunsyo ay isinagawa nitong Martes sa pangunguna ni Sharks Billiard Association Chief Executive Officer at Founder Hadley Mariano, Chief Operating Officer Mark Orendain at Commissioner Chino Trinidad sa forum ng Philippine Sports Writers Association sa Rizal Memorial Sports Complex. Layunin nitong maiangat ang larangan ng billiards sa Pilipinas.
Ilan sa mga pinakamahuhusay na manlalaro at sumisikat na bituin ng sport ang bubuo sa komposisyon ng mga pioneering team. Ang patimpalak ay pangungunahan ng mga mahuhusay na pool players mula sa isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ang ika-4 na koponan ay nakalaan para sa tinutukoy ni Trinidad bilang epicenter of billiards sa bansa. Pinag-uusapan pa kung alin sa dalawa. Pampanga ang lugar ng billiard legend na si Efren Bata Reyes o National Capital Region ang ituturing na ika-4 na rehiyon sa kompetisyon. Sa kabilang banda, isang draft pool ang gaganapin bago ang pagbubukas ng kompetisyon. Ang lahat ng mga manlalaro ay magkakaroon ng kani-kanilang sweldo at kontrata at sasailalim sa profesional na pagsasanay. Para sa unang kaganapan, 5 manlalaro ang bubuo sa bawat koponan at ito ay patuloy na madadagdagan ng 6 hanggang 8 sa mga susunod na season. Ang format ng torneo ay magkakaroon ng 2 koponan na maghaharap sa isa't isa sa loob ng 1 linggo, kabilang dito ang kompetisyon sa singles, doubles at 5-on-5 na may kaukulang point system. Samantala para sa unang season ng game, ito ay tatagal ng 3 buwan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 2025 BSKE posibleng ipagpaliban muna. DTI patuloy na kinukumpiska ang mga illegal na vape sa bansa. DOT inahayag ang pagsasara ng Sofitel bilang malaking kawalan sa sektor ng turismo sa bansa. PBBM negatibo sa cocaine test matapos isiwalat ng isang ospital sa pandinig sa Senado. Ilang scientists balak imbestigahan at pag-aralan ang di umano'y pagtatapo ng China ng crushed coral sa Escoda Shoal. Kauna-unahang professional pool league sa Pilipinas target ilunsad sa buwan ng Agosto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.